Kahapon po ba yan, meron po kaming programa sa kabilang network din ni by Erwin Tulfo. Nagsalita na po siya, bayan. Ang issue kasi dito kay Congressman Erwin Tulfo, binabato sa kanya kung siya ba ay Pilipino or Amerikano. Yun eh. Yun ang mga laman ngayon ng mga balita sa iba't ibang mga news organization. So kahapon siya po'y nagsalita para tuldukan ang mga issue na ibinabato sa kanya. Nilinaw po ni Congressman Erwin Tulfo siya ay Pilipino. Gumamit lang siya ng paraan, bayan, taliwas sa batas ng Amerika to obtain mga dokumento doon po sa Amerika. Okay, hence, he never acquired U.S. citizenship. Proseso yan para maging Amerikano ka. Hindi. At wala siyang dapat i-renounce bilang American citizen dahil siya ay Pilipino. Alam niyo kung bakit? Hindi siya Amerikano siya ay Pilipino. Ang mali niya lang, inamin niya, ay nag-TNT siya doon at gumawa ng paraan para siya'y tumagal na manirahan sa Amerika. Naintindihan ko po yan. Marami ho kong kilalang ganyan sa ibang bansa. Nag-TNT po yan. They obtained na mga dokumento na hindi tama para lang sila'y magtagal. At kalaunan sila po'y naging citizen ng bansang yan. Ginamit po nila siyempre yung kanilang totoong pagkakakilanlan. Yung iba naman gumamit po ng halimbawa na lang Juan de la Cruz. Gumamit ng ibang pangalan. 1980s bayan nang pumunta daw doon sa Amerika si Kong Erwin. In fact, sabi nga niya pwede niyang itapon sa basurahan yung mga ibinabato sa kanya na mga tawag dito patutsada, mga birada na kanyang US passport di umano. Pwede niyang itapon kaagad because ito pong mga dokumentong ito bayan ay nakuha na hindi naayon sa tamang proseso. Hindi po yung totoong pangalan niya Erwin Tulfo pangalan niya, hindi naman yung pangalan lumalabas ngayon. Siya po'y pinanganak sa Tacloban, hindi naman sa Hawaii. So, talagang from the very beginning, siya po'y Pilipino at hindi siya naging Amerikano. Iba yung naging Amerikano, iba yung pangalan. So, ang issue kasi nag-TNT siya na matagal. Oo, doon po sa Amerika. So wala po siyang kaso sa Amerika Wala din siyang kaso dito sa Pilipinas kasi ang issue sa kanya dito, siya ba ay Pilipino? Qualified ba siya na tumakbo bilang senador? Siya ba ay qualified pagiging kongresista? Parang, kasi Pilipino naman talaga siya. Ang binabato sa kanya na citizenship bilang Amerikano, iba yung pangalan Yun yung lumalabas ngayon, di ba? Hindi po yun Erwin Tulfo. Okay. So whether or not siya ba'y Amerikano, Pilipino po siya. Wala ho siyang dapat i-renounce. Kasi from the very beginning, Pinoy siya. Iba yung lumalabas na pangalang Kano. Kaya wala po siyang kaso sa Amerika, wala rin siyang kaso sa Pilipinas tungkol dito. Makaka-apekto ba yan sa kanyang kandidatura? Sa tingin ko hindi. Dahil qualified naman siya bilang Pilipino. Na tumamin din siya sa mga ginawa niya sa Amerika na nag-TNT, gumawa ng paraan, dumiskarte. Sabi nga niya, nabibili doon ng mga driver's license, social security na mga numbers. Para lang matulungan matustusan ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Natuldukan na pong isyong yan. So hanggat nasa listahan po siya, lahat ng mga kandidato, hanggat hindi po na-disqualify dyan sa Commission on Elections, lahat po yan ay mga qualified na mga kandidato or aspirant na pwedeng tumakbo sa pagkasenador, sa pagka-kongresista, or sa mga lokal na mga posisyon. Hindi ko po ikinahihiya, bayan, na I was once an undocumented alien, na I was once an illegal OFW dahil wala akong papel.
Hindi ko po kinahihiyan, pero hindi ko po pinangangalandakan. Why? Hindi ko po kinahihiya because yung pinakain ko po sa mga anak ko, hindi ko po ninakaw, hindi ko po iniskam, hindi ko po, wala po akong kaso sa Amerika, wala po nagkaso sa akin. Dito, wala rin po akong kaso. Mga kababayan natin, hindi ko rin po niloko. As a matter of fact, tinutulungan ko pa po. And why is that na ngayon? Walang kredibilidad, walang karapatang magsilbi. Why? Isa lang po akong Pilipino. I'm an ordinary guy. Gusto ko lang po makatulong. Gusto lang po namin makatulong. Gusto ko po, kailangan po kapit sa patalim. I have to survive. I have to take care of my two kids and my girlfriend, my wife before. That's why pumunta ako. Kung may pera ho ako, I wouldn't have gone. I wouldn't have left. Kahit sino po yan, mga OFW na yan, kung may pera ho yan, aalis ba yan? Hindi. The point is, may dahilan po kaya umaalis yung tao Lahat ho may dahilan Kung mayaman ho yung mga yan, aalis ba yan? Hindi ho sila aalis. Yun ang masama ba Sasabihin, panluloko. Anong panluloko? Yung pinakain ko sa mga anak ko, pinag-aral ko, galing po sa pawis ko. I work hard. I work 12 hours, 16 hours a day for 10 years. And now you tell me na manluloko ako? Na niloloko ko ang taong bayan. Why? Wala po ako niloko. And I am proud to say na yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. Hindi lang po ako. There are millions of Filipinos in the US na they started like that. Ang difference lang po namin, sila nagpaiwan na doon, nagkaroon na po sila ng papel. Ako po wala. That's the reason, ganun lang ho kasimple yun. Kaya I understand po yung mga OFW dyan, documented or not documented, saludo po ako. Dahil sila lang po ang bumubuhay sa ekonomiya natin. They are the true heroes. Yung mga OFW po na ito. Kaya nga po kailangan pasalamatan po natin. Kaya po, nakalutang pa yung ekonomiya natin. Pauwiin mo lahat yan. Hindi na magre-remit yan. Wala ho tayong pera. That is because of the OFW. Pati po yung mga iilan ng mga nagti-TNT, yung mga illegal na OFW, they are the ones. Yan lang ho masasabi ko. And I leave that sa mga botante. Kung gusto po ninyo ng isang Erwin Tulfo na dating TNT, na dating undocumented OFW sa Senado, nasa kamay po ninyo. Kung ayaw naman ho ninyo, nasa inyo rin. Kung ayaw po ninyo 2 Tulfo, 3 Tulfo sa Senado, we will leave that to you. The voting public, kayo po yun. But we will never ever leave it to the decision of the few bloggers and paid bashers at mga troll. Dahil hindi po sila ang mga tunay na botante. Yung isa dyan, daldal ng daldal, makakaboto ka ba? Ang sarap ng buhay mo dyan sa Amerika. Yan lang ho masasabi ko, ladies and gentlemen. Baby, yan ho yung totoo From the very start, di po kami mayaman. Mahirap po kami. Nakatikim na lamang ho kami ng gandang buhay. Ito po, dekada 90, sinuwerte. At yan po isang dahilan kung bakit taon-taon nagnanasareno ako. Because I thank God. It's not the government who was able to help me. It was God. It was the Nazareno who helped me. Kaya maswerte po ako. So wag po tayo maging bobotante ngayon pong papalapit na ang eleksyon. Track record tingnan natin sa lahat ng mga kakandidato, kumakandidato, mga aspirant po ngayon. Marami po dyan, may mga pending na mga kasong kriminal. May mga pending na mga kasong korupsyon. Ewan ko lang kung bakit binoboto pa rin ng ilan natin mga kababayan. Dapat matuto na po tayo. Tingnan natin ang track record. Sa akin kasi pag may bahid na korupsyon, illegal na paggastos ng kaban ng bayan, X na sa akin yan. Yung nakapahamak ng kapwa Pilipino. Yung ang hirap lapitan kapag hindi eleksyon, hindi mahanap at nahahanap lang tuwing eleksyon,
Ekis na sa akin yan. Pag-aralan nyo mabuti lahat ng mga aspirant, mga kandidato ngayong pong 2025. Marami ho dyan, bigla na lang lumulutang tuwing eleksyon. Hindi mo maagilap yan pag walang hindi halalan. Yan. Yan gumastos at nagbulsan ng pera ng taong bayan. Niloko tayo, wag nyo nang iboto. Ganun lang. Kasi napapansin ko, bayan, bumabalik sa posisyon itong mga taong ito na may mga kaso na. Nagnakaw ng pera. Mga kurap. Sus porbida. Matuto na po tayo. Ngayon po'y panahon ng batuan ng putik. Dapat magiging objective tayo sa pagpili ng mga kandidato, okay? At sa lahat ng mga vlogger, maging constructive tayo. Babato tayo, bibira, pero dapat meron tayong magandang suwestyon para makatulong tayo sa bayan.